Kaugnay po ng sitwasyon sa Bulkang Mayon, makakapanayan po natin ngayong hapon si Director Teresito Bacolcol ng DOST PHIVOLCS. Magandang hapon po, Director. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Mula po noong January, nakataas na po sa Alert Level 3 itong Bulkang Mayon. Ano po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malalang uso nitong weekend at meron bang indikasyon na maaaring maulit pa ito sa mga susunod na araw, Director? Okay, so ang nangyaring malaking uson nitong weekend ay collapse generated. So dahil tuloy-tuloy ang ating effusive eruption, patuloy rin yung pag-iipon ng lava sa summit. So ang nangyari, dumami yung lava doon sa summit and naging unstable, kaya bumagsak ito at naging pyroclastic density current o uson na bumababa sa dalisdis ng bulkan. So ang nangyari, sustained din yung collapse, kaya in fact it lasted for 4 hours, kaya mas malakas kumpara sa karaniwang pangyayari. Now, kung maulit ba to? Yes, posible pong maulit ito habang patuloy pa rin ang pag-iipon ng lava sa summit. Dahil again, pwedeng magkaroon ng possibility na magko-collapse yung mga lava flows natin. So, Okay. pwedeng maulit ito. Director, given your explanation na nag-iipon ng lava, pero mas maganda na manggaling sa inyo yung assurance para sa publiko na hindi naman ito magkakos ng eruption sa Bulkang Mayon at walang indikasyon para itaas ito sa Alert Level 4, Director. For now, wala muna tayo, hindi muna natin itataas sa alert level 4 yung Mayon volcano. May mga tinitingnan tayo ng mga parameters. We look at this holistically, hindi lang isang event. And yung nangyari nung Sabado, wala pong explosive eruption. Ang nangyari is, again, nag-collapse yung lava kasi yung uson kasi can be generated by collapse of the lava dome, collapse of the lava flows, pwede ring collapse of the eruption column and explosive eruption. So wala pong nangyaring explosive eruption, wala rin pong collapse of the eruption column. Ang nangyari, yung collapse of the yung lava flows natin. Okay. Sabi nyo nga po, maaaring maulit pa and you have plans na palawakin pa yung permanent danger zone. How are we close enough sa ganitong plano, Director? Okay, so sa ngayon, mananatili muna sa 6-kilometer permanent danger zone at dapat mahigpit itong ipapatupad. Ngayon, posibleng palawakin natin ang danger zone specifically in the south and the southwestern sectors kung ang PDC ay magiging mas madalas, mas malaki ang volume, or aabot na malapit or lalagpas doon sa 6-kilometer permanent danger zone. So, ibabatay natin to sa monitoring data at actual hazard observations. All right. We'll take this opportunity na rin, Director, to ask about dun sa earthquake, 6.1 magnitude dyan po sa Tacloban. Ano na po ang update dito? Okay, so base sa pinakahuling bulletin, it's magnitude 6.0 and nakapagtala na tayo ng 6 na aftershocks. Ang pinakamataas is 3.2 and again, yung epicenter nito is 20 kilometers northeast of San Julian, Eastern Samar. And medyo malalim yung lindol, 56 kilometers. Kaya hindi po tayo nag-issue ng tsunami advisory, although nasa dagat. Hindi po tayo nag-issue ng tsunami advisory kasi yung magnitude 6.0 and yung lalim niya, which is 56 kilometers, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras at serbisyo, Director Teresito Bacolcol ng DOST PHIVOLCS. Magandang hapon po. Maraming salamat din po.